beses po babasahin ang inyong katanungan. Meron din kayong 2 minuto para sumagot at isiping mabuti, gamitin ang puso't isip sa pagsagot. Fleming, wait lang. Meron muna tayong chismisan, Marites. May chismis talaga. Favorite. Marites. Speaking of Marites, ito hindi to Marites. Nanalo ka ng Best in National Costume. Sino po ang gusto ninyong pasalamatan sa inyong At costume? magkano ang nakuha? Huwag kayong magkano. Baka umutang sila. Sino po ang gusto ninyong pasalamatan? Gusto kong pasalamatan ang gumawa ng aking national costume, si Henry Abarido. At syempre, ang aking sister-in-law, si Baby Manalo. Kasi kung wala siya, hindi darating at hindi na ipagawa. Siya yung Talaga, di ba? You go out of your way. Hindi nyo kaya yun. Kung wala siya, hindi darating ang best in costume ka. Alright. So, dahil dyan, meron na ayan, nawala ng konting nervyos. Medyo. Hindi ka na nervousin dahil ang iyong judge ay si Mr. Ivan Mababang Ulo. Sabay na kayong nervousin. Fleming. Mas natatakot ako dito. Magaling sumagot ko. Okay po, Nanay Fleming. huwag kang ganyan, baka mag-expect sila. Hindi ako makasagot. Baliin mo lang ha. Bilang isang inang mutya, paano mo balak ipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa kapwa OFW dito sa Barcelona? Ulitin ko, bilang isang inang mutya, paano mo balak ipagpatuloy ang pagbibigay inspirasyon sa kapwa OFW dito sa Barcelona? Bilang isang mutya ng Barcelona, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa ko ina, lalo na sa mga kagaya ko na may edad na huwag mahiyang sumali sa mga ganitong patimpala. Ang edad ay hindi hadla. So, sa susunod na event, ililista ko lahat na 55 years old above. Tuturuan ko kayong maghula-hoop. Maraming salamat at magandang hapon. Gusto ko mag-uaw sa mga anda. Panawalan po natin, Miss Rosebell, tanda! Yan. Parang si Arida. Kasi yellow na yellow. Miss Rosebell, you look so beautiful today. Alam mo po, isa kayo sa may mga pinakamagagandang mukha, sabi nga ni Kuya Cesar. And at the same time, ano po ang mamimiss ninyo sa experience nyo sa Inang Mutya ng Barcelona? Magandang hapon po. Siguro po yung experience po namin mga ina, kung may imagine ko po yung first day na orientation namin, halos parang kami strangers sa isa't isa. Pero every Sunday or kung ano ba yung araw na practice namin, ibang-iba na ngayon. Grabe na, sa totoo lang nag-chismisan kami sa labas, sa likod. At iba talaga yung experience na to, as in, para sa akin, dadalhin ko to panghabang buhay. At proud na proud ako na nandito ako sa Entablado na Pinangmutya ng Barcelona. So dahil dyan, Galing! Alam mo ba, talagang yung dati mga strangers lang sila, ngayon magkaka-closest na sila close. BFF na Dahil BFF. dyan, bubunod ka. Remember, listen carefully. Uulitin ng 2 beses ang judge ang iyong tanong. Meron kang 2 minuto para sumagot. Huminga ng malalim at isipin mabuti ang iyong kasagutan. Enjoy the experience because your judge is Miss Lian Mendoza. Palakpakan naman natin si Lian. Good evening po, Miss Roseland. So, ito po yung katanungan ko po sa inyo. Sa mga naranasan nyo, ano yung lesson or experience na ibabahagi ninyo sa mga nanay na magiging isang OFW? Ulitin ko po, sa mga naranasan ninyo, ano yung lesson or experience
mababahagi nyo sa mga nanay na magiging isang OFW? Sa lahat ng na-experience ko sa buhay, bilang isang OFW at breadwinner ng pamilya, ang pinakamasakit, nung iwanan mo ang iyong anak na wala pang kabuang-buang. As of my experience, 7 months lang yung anak ko nung umalis ako. Masakit yun, pero mas masakit kapag wala akong ibibigay o ibibili ng gatas ng anak ko. As a single mother ng mga panahon na yon, pikit mata akong umalis, hindi na ako lumingon sa airport nung iniwanan ko ang anak. But pinangako ko sa sarili ko na darating yung araw na makakasama ko ang anak ko dito sa Barcelona. At para sa mga OFW na nanay, lagi nating ipaintindi at ipaliwanag sa ating mga anak na hindi natin sila iniwanan dahil gusto lang natin lumayo. Iniwanan natin sila dahil para sa magandang kinabukasan nila. At ang magandang kinabukasan nila ay ang ating tagumpay at ang tagumpay ng mga OFW na nanay sa buong mundo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Igle. Alias Sisa. Ang ganda naman. Blue na blue. Pia words ba? Alright. Miss Mary Grace, ito po ang pinakaunang pagkakataon yung sumali sa gantong patimpalak. Ano po ang pwede niyong mai-advise sa mga gustong sumali sa susunod na pageant? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gusto ko lang sabihin sa mga gustong mangarap maging beauty queen na katulad ng mga ganito, maging totoo lang sa inyong sarili. Tiwala sa sarili ang kailangan dahil hindi mo ipapanalo ang laban kung wala kang tiwala sa sarili. Dahil kung kaya ko, kaya nila, kaya nila. Oh, pero hindi yun ang question. Hindi yun ang question, ha? Hindi kasali yun sa judging, ha? I'm just, ayan. Pinagalitan tuloy tayo ni DJ. Huy, hindi ka kasali sa judge. Very good. Nagbibigay lang po kami ng mga breaker question. Pampatanggal ng kaba. Yes. So, speaking of question, please choose your judge. Meron siyang 2 beses para ulitin ang iyong katanungan at meron kang 2 minuto para sumagot. Okay? Your judge is Miss Melanie Untan. Tita Mel, let's go. Mary Grace, no? Bilang isang ina, ito ang tanong ko pala, bilang isang ina at OFW dito sa Barcelona, sa iyong pamilya, malaking problema ang kinakaharap natin sa Pilipinas about graft and corruption. Anong masasabi mo tungkol dito? Apektado ba ang pamilya mo at mga anak sa Pilipinas? Maraming salamat po sa inyong katanungan at muli magandang gabi. Para po sa akin, bilang isang Pilipino, may karapatan tayo, may boses tayo para ipaglaban kung ano man ang nararamdaman natin. Maging sa mga politiko na corruption sa Pilipinas, dapat nilang isipin na hindi magandang gawin yon. Kumbaga sa aking pamilya, kailangan natin pag-isipan kung anong magiging epekto sa atin, sa ating mga anak, sa ating komunidad at sa ating sarili. Kaya kailangan natin pag-isipan kung paano lalabanan ang korupsyon sa Pilipinas. Bilang isang ina, kailangan natin gampanan at kailangan natin ng power, ng puso, at syempre pagmamahal. Kaya kailangan lang natin ng may mabuting puso. Dahil sa mabuting puso, kailangan natin maging mabait. Dahil sa pagiging mabait, dahil kung mabuti ang ating mga puso, nandun ang peace at love ng bawat isa. Yun lamang po.
fans. As in, hindi marinig, hindi marinugan ng karayom, sabi nga sa Tagalog. Nakakagulo sila. Yes, and congratulations for winning the best our People's Choice Awards. Ano po ang masasabi po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na sumuporta para kayo ay manalo ng People's Choice Award? Muli po, magandang gabi po sa ating lahat sa ngayon. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, ang aking apo, mga anak, mga apo, kahit po kalilitan yung bit po ng mga anak ko. Maraming salamat po. Kita naman ninyo, kanina, hirap akong magbintit. Ako ko yung malaklag dito sa ganito kapagkakawit pa akong kalabaw. Kaya, mapagmahal na lola, ang panahawak sa apo para hindi nagdaan. Kaya po sa mga kaibigan ko, maraming salamat po sa suporta. Dahil dyan, Dahil dyan, kailang bumunod ka. alam mo, ma'am, bilib po ako kasi mabigat na yung costume, mabigat pa si baby. Pero sino magsasabing 14 ang apo ni Madam? Alright, so speaking of 14, you have not 14 but you have 2 minutes to answer the question. At meron na lang pong nag-iisang judge. At uulitin po ng 2 beses ang katanungan. Pakinggan pong mabuti ang tanong, huwag pong kakabahan, enjoy the experience. And our last question will come from Dr. Even Ramos. Good evening, contestant number 10. Here's your question. Sa panahon ng mga pagsubok, ano ang nagsisilbing iyong lakas upang manatili ang pagmamahal at pagkakaisa ng iyong pamilya? I repeat, sa panahon ng mga pagsubok, ano ang nagsisilbing iyong lakas upang mapanatili ang pagmamahal at pagkakaisa ng iyong pamilya? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Para po sa akin, bilang isang ina, ako po ay naging matatag sa buhay. Lahat po ng hirap, naranasan ko, pero ginawa ko pong inspirasyon ang aking mga anak, ang aking mga apo,